Alright mga kapatid, mula kay Melvs Castle, China, kinakarma daw. Fake made in China. Pinagtatawanan ni Secretary Gibo. Bagong-bago, lumubog agad. Ano yon mga tol? Alamin natin yan. Ito nakalagay pala sa sa description mga tol, no? Nakakahiya, China fake made in China submarine lumubog daw. Submarine lumubog. 'Di ba lumulubog naman talaga 'yon? 'Di ba? Well, anyway, panoorin na lamang natin 'to. Bigyan natin 'to ng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So wag na natin patagalin pa. Pero bago natin 'to simulan mga tol, subscribe ka kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Napakalaking karma nito sa China. Nuclear-armed submarine ng Chinese Navy lumubog. Kitang-kita sa litratong iniaangat to sa ilalim ng dagat. Partida, wala pang kalaban yan ha. Lumubog na. Baka naman ire-repair lang. Sinong hindi magtataka? Gawang China, peke, fake. Ito siguro. Kasi yung submarine talagang lumulubog naman talaga yun eh. Hindi naman yun pang pang ibabaw eh. Pang underwater yun, kaya nga submarine eh. Nagsasubmerge eh, di ba? Puro ang dahilan ba't takot na takot ang China sa simpleng ballistic missile ng US Army. Baka kasi yung ipinapakitang ballistic missile ng China fake rin. Malalaki lang talaga. Panawagan ang China ang alisin ng US missile sa Pilipinas. Pero buwelta at pagpalag ni Defense Secretary Gibo Teodoro, lumayas mula kayo sa West Philippine Sea. Diba? Saka isa pa mga tol, internal matters natin yan. Diba? Bilang isang bansa, tayo ay isang bansa. Diba? Meron tayong sariling gobyerno, meron tayong sariling watawat. Diba? At tayo may karapatan mga tol, na depensahan ng ating soberanya. Karapatan natin yon. Karapatan natin magsundalo, karapatan nating bumili ng ating mga pangdepensa, pangopensa, lahat mga tol, karapatan natin yan mga tol. Tulad din nila na may karapatang i-develop yung military nila, gastusan, gumawa ng mga barko, gumawa ng mga eroplano, lahat yun karapatan nila. At wala tayong pakialam doon. Hindi natin sila pinapakialaman. Pero eto, bakit nila pinapakialaman ng Pilipinas sa pakikipag-alyansa sa ibang bansa? Sa pakikipagkaibigan sa ibang bansa o pagtanggap ng tulong mula ibang bansa mga tol. Bakit nila pinipigilan ng Pilipinas sa mga bagay na ganyan? 'Di ba? Imagine nyo mga tol, napakalayo ng China sa atin. 'Di ba? Kung hindi ba naman sila sila ang lumalapit sa atin at sila ang pilit na umaangkin ng ating mga teritoryo, tapos sila pa yung nagrereklamo mga tol kapag ang Pilipinas nakahanda ng dumipensa. Napakaraming pagkakataon mga tol, wala tayong bawi sa kanila. Ilang beses nilang binangga yung mga barko natin, binutas yung mga barko natin, mga tol, ginutom yung mga crew na sakay ng barko natin, mga tol, gumanti ba Pilipinas? Hindi. Ang dami na nilang sinirang barko natin, mga tol, sa totoo lang napakarami na. Wala pa tayong bawi sa kanila, tapos sila pa yung sagana sa pagrereklamo at pag-alma. Tindi. At sirain nyo rin ang missile nyo, papayag kaming alisin ito. Why don't they look at their own offensive missile capabilities? Di ba? Bakit hindi nila tignan yung sarili nila? Alisin ito. Why don't they look at their own offensive missile capabilities and remove it, destroy their nuclear weapons, and vacate, mischief-free, and get out of the West Philippine Sea? Di ba? Napakasimple. Alis kayo ng West Philippine Sea, wala tayong problema, friends tayo. Huwag nyo kaming agawan ng hindi naman inyo, amin yun eh. Ayon sa batas, ayon sa international law, ayon sa UNCLOS. At ayon din sa 2016 arbitral ruling. Baseless yung claim ninyo. Alis kayo dyan. Wala tayong problema, friends tayo, di ba? So, I wonder why such is the case. And it's a part of the disingenuous robotic propaganda of China once again. Yes. Masyadong pakialamero ang China. Wala daw karapatan ang Chinang diktahan ang bansang hindi naman nila mga tuta. Tama. Hindi alipin ng mga Chinese ang mga Pilipino. So wag umasta ang Chinang parang bossy. Hindi lang sila ang tao sa mundo. Tao rin ang mga Pilipino, mga tol. Do nagkataon lang na malaki talaga bansa nila, superpowers nga sila kung tawagin mga tol, pero hindi nila tayo dapat itrato na parang mga low class level of human, mga tol. 'Di ba? Merong South China Sea. Malaking dagat 'yan sa gitna ng maraming bansa, mga tol. China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Pilipinas,
Dapat hati-hati tayo dyan bilang magkakapitbahay. Lahat tayo may karapatang mangisda. Lahat tayo may karapatang sa likas na yaman yan. Ang problema itong China, hindi amin yung buong yan. Antindi mga tol, no? Diba? Ang Pilipinas, meron tayong 200 exclusive economic zone. Di naman natin inangkin yung buo. Sumusunod lang tayo sa kung ano man ang ibinigay ng batas sa atin. Samantalang yung China mga tol, bukod sa hindi na ngayon ang binigay ng batas, hindi pa sila nakontento kung ano lang talaga yung meron sila mga tol. Gusto nilang kunin yung kabuuan. Karapatan raw ng Pilipinas ang magpalakas ng kakayahang depensahan ang sarili nito. O isa pa, sila pa yung mahilig magsabi ng ganun o malaki man o maliit na bansa, developed man o developing country, dapat merong equal rights. Kala mo talaga mga matitino, mga tol, no? Kung magsabi ng ganun Sila nagsalita ng ganun 'Di ba sa mga nakaraang reaction video natin, isang general ng China, yun ang sinasabi, kapayapaan, dapat daw merong equal rights ang bawat bansa, developed man yan o developing country, dapat daw merong karapatan na maipagtanggol o karapatan na makuha yung talagang kanila. Samantalang sila yung number 1 mga tol, nangunguna sa pag-angkin ng mga hindi naman kanila. At wala raw pakidoon ang China. Why are they picking on a country which is seeking to strengthen its credible deterrent posture Tama. while they have full offensive ballistic and other capabilities? Di ba? Bakit nila pinapakilaman yung ibang mga bansa na nag-aayos ng kanilang depensa habang sila mismo mga tol, meron silang mga malalakas na armas na dinevelop, binili o ginawa at naglagay sa mga islang inangkin nila mga tol. Diba? Ano yung double standard? Diba sila pwede, ibang bansa hindi? And how can a country which is seeking to protect its exclusive economic zone from unlawful aggression be a cause of instability in the Indo-Pacific area? Tama. Diba? Yun ang mga bintang nila sa atin mga tol. Tayo daw ang nagpo-provoke. Tayo daw ang nagdudulot ng ng kaguluhan. Tayo daw ang pasimuno. Paano mangyayari yun kung ang ating ipinaglalaban ay legal naman sa batas? At sila, bukod sa wala nga silang pinanghahawakan na kahit anong dokumento dyan mga tol, maliban lang sa self-serving na historical claim nila mga tol. Maliban doon, walang batas na kumakatig doon sa kanilang claim, pero sila pa talaga yung maalma. Sila pa talaga yung mareklamo. Itigil na rin raw ng China na tayo ang sinisisi nila sa pagpapalala ng tensyon. Sino ba ang gumawa ng military base sa South China Sea? Sila. Sino ba ang nambubuli? Sila. Bago daw magkomento ang China, tignan muna nila ang sarili nila. Wala, lahat ng sinasabi ng China mga tol para silang nakaharap sa isang higanting salamin. Napakawalang kwenta raw kasi ng pinagsasabi ng Chinese Foreign Ministry. Who started the arms race? Who built an island in the West Philippine Sea, in the Mischief Reef? And why aren't they condemning the other ASEAN countries with 4% GDP defense GDP spending? So why Diba? target the Philippines? So if they're throwing stones right now, let them remove their nuclear arsenal, withdraw from places that they're not supposed to be. West Tama. Philippine Sea, maybe China is in other areas where they should not be. They're even training on the border of Poland, Tama. which the Polish foreign minister told me they don't like. And Russia is in places it should not be either. So before they make a comment here, why don't they do the right thing first? Mainit-init si Diba? Tapos yung isang may katungkulan dito sa ating bansa, bumabati mga tol ng 70th anniversary sa China. Ay, nako, my goodness. Secretary Gibo. Di natatakot kahit anong sabihin ng China. Kayo, tama naman di ba? Kung ayaw ng China ng gumiyera, lumayas sila. Di siguro matanggap na papalag tayo sa China kahit gaano pa sila kalakas. Yeah. Ano sa palagay niyo? Komento sa baba. Diba, mga tol? Ay, nako. Nasa sa inyo na lang yan mga kapatid, no? Pwede kayong magbigay ng commentary dyan. Pwede kayong magbigay ng iyong saloobin. Ang dami ko nang nasabi, no? Pero nililinaw lang natin mga tol at ginigising lang natin yung kaisipan ng bawat Pilipino. Magkaisa tayo mga tol, di ba? Hindi naman ito tungkol sa politika eh. Ano kung ayaw mo kay Marcos? Ano kung baka Duterte ka? O di ba? Ano kung ayaw mo ng politika, wala kang gusto sa kanilang pareho? Hindi 'yun ang tanong mga tol eh. Ikaw ba'y Pilipino? 'Di ba? Syempre kung Pilipino ka, Pilipinas 'to, dapat meron kang pakialam dito.
Kasi isa lang naman ang lahi natin eh. Dapat nagkakaisa tayo rito eh. Yun ang pinakamatibay nating sandata mga tol, yung pagkakaisa. Diba? Anyway, bilang isang Pilipino, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.